Panginoon naming Diyos, Ama ng habag at tagapagpagaling, lumalapit kami sa iyong harapan ng may buong pasasalamat at pagbibigay puri. Salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob, sa hangin na pumapasok at lumalabas at sa tibok ng puso na nagpapatunay ng iyong kabutihan. Ngayon, iaalay namin sa iyo ang araw na ito bilang sakripisyo ng papuri at panalangin. Ilalagay namin ang aming mga pangangailangan, takot at sakit sa iyong mga kamay. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang may kapangyarihang magpagaling at magbago ng takbo ng buhay. Dumadalangin kami ngayon na ang iyong banal na espiritu ay pumuno, magparami ng pag-asa at magsindi ng apoy ng pananampalataya sa aming mga puso. Sa gitna ng katahimikan at sa gitna ng unos, pinipili naming magtiwala sa iyong mga pangako at sumampalataya sa iyong mabuting plano. Nililinis namin ang landas na dadaanan ng iyong paggaling, inaalis ang dumi at hadlang na idinulot ng galit at kasamaan. Sa ngalan ni Hesukristo, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya at karapatan na makamit ang ganap na kalusugan bilang mana ng iyong biyaya. Itinaas namin ang aming mga tinig bilang bayan na nagkakaisa sa hangarin ng ganap na pagpapagaling. Naway ang pag-ibig mo ang maghari, ang iyong kapangyarihan ang magpagaling, at ang dugo ni Jesus ang maging tanggulan na sumasakop sa amin mula ulo hanggang paa, mula puso hanggang buto. Kahit anong hadlang, mananatili kaming matatag at nananalig hanggang sa ganap na paggaling. Maaari mo ring i-comment ang iyong hiling para sa iyong sarili, tahanan at mga mahal sa buhay sa comments. Huwag din kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notifications para updated ka palagi sa mga panalangin. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, ibinubuhos namin ang aming buong loob sa iyong presensya. Inaangkin namin na sa araw na ito, ang kalangitan ay bumubukas at ang iyong liwanag ng kagalingan ay bumababa sa bawat bahagi ng aming buhay. Dinadakila ka namin dahil ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, hindi napapagod at hindi lumalayo. Ikaw ang Diyos na may hawak ng aming hininga, ng aming katawan at ng bawat himaymay na bumubuo sa amin. At ngayon, Ama, inilalapit namin ang bawat kirot, bawat sugat, bawat karamdaman, nakikita man o hindi, at inilalagay namin ang mga ito sa paanan ng iyong trono. Inihahayag namin, O Diyos, na ang dugo ni Jesus ay buhay, makapangyarihan at patuloy na dumadaloy upang linisin, ituwid at pagalingin ang bawat aspeto ng aming pagkatao. Inaangkin namin ang bisa ng dugo ng kordero na dumurog sa kapangyarihan ng kasalanan, nagbasag sa tanikala ng karamdaman at nagbukas ng pintuan tungo sa ganap na kalayaan. Sa araw na ito, idinedeklara namin na ang dugo ni Jesus ay pumapahid sa aming mga katawan, isipan, emosyon at espiritu. Tuluyang winawasak nito ang bawat impeksiyon, bawat pamamaga, bawat abnormalidad at bawat lihim na pag-atake ng kaaway laban sa aming kalusugan. Panginoon, sa iyong pangalan, sinasaway namin ang espiritu ng sakit, karamdaman, panghihina at anumang anyo ng kapahamakan na nagtatangkang humadlang sa aming lakas at kapayapaan. Sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo, winawasak namin ang bawat sumpa, bawat negatibong deklarasyon, bawat diagnosis na hindi naaayon sa kalooban mo, at bawat espiritual na kontratang pumipigil sa amin na gumaling. Kinakansela namin ang lahat ng demonyong pagtatangka na magsabog ng takot, pag-aalala, pagkalumbay, at kawalan ng pag-asa. Inaangkin namin ang kapangyarihan ng iyong salita na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, kami ay gumaling na. Banal na Espiritu, hinihiling namin na punuin mo ang aming mga tahanan, katawan at paligid ng iyong presensya. Naway ang iyong katahimikan ay maging langis na dumadaloy sa bawat sugatang bahagi ng aming kaluluwa.
Naway ang iyong kapangyarihan ay maging apoy na sumusunog sa bawat espiritual na impeksyong nagmumula sa kaaway. Inaangkin namin na ang iyong paghinga ay humihip sa mga lugar sa aming buhay na tila patay, tuyo at humihina. Buhayin mo ang mga himala, buksan mo ang daan ng kagalingan. Palakasin mo ang mga bahaging nanghihina, buuin mo ang mga bahaging nabasag. Ama, idinedeklara namin na habang kami nananalangin, ang mga anghel mo ay gumagalaw. Inaangkin namin na ang mga anghel ng paggaling, proteksyon at tagumpay ay nagbabantay sa paligid namin. Pinalilibutan nila ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya at ang aming mga katawan. Walang sandata ng kaaway ang magtatagumpay. Walang sumpa ang makakakapit. Walang kasinungalingan ang makakabuo ng kuta sa aming isipan, sapagkat ang iyong liwanag ay umiilaw at ang iyong katotohanan ay lumulusaw sa bawat kadiliman. Sa araw na ito, Panginoon, idinedeklara namin ang divine acceleration sa aming paggaling. Hindi ito maaantala, hindi ito mapipigilan, hindi ito mababago ng anumang sitwasyon. Hinihiling namin na ang proseso ng paggaling ay sumulong ng higit kaysa sa natural. Naway ang paghilom ng sugat, ang pagbalik ng lakas, ang pag-ayos ng mga selula at ang pagbangon ng kaluluwa ay mangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Inaangkin namin na anumang inagaw ng kaaway ay ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Panginoon, malakas naming ipinapahayag na kami ay mga anak mo at dahil dito, kami ay tagapagmana ng iyong kagalingan. Hindi kami alipin ng sakit, hindi kami bihag ng karamdaman, hindi kami nakatali sa anumang kapahamakan. Sa halip, kami ay buo, malakas at pinananahanan ng iyong espiritu. Inilalapat namin ang katotohanan ito sa aming katawan, inaangkin namin ito sa aming dugo. Ipinapahayag namin ito sa aming mga buto. Isinasalita namin ito sa aming mga kalamnan. Kami ay pinagaling na dahil sa iyong habag. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, pinalalalim namin ang aming paghawak sa iyong mga pangako ng kagalingan. Ibinubukas namin ang bawat pintuan ng aming puso at isipan upang pumasok ang liwanag mo, ang liwanag na nag-aalis ng lahat ng takot at lahat ng kadilimang pilit na kumakapit sa aming mga kaluluwa. Sa araw na ito, iniaalay namin ang bawat nararamdaman, ang bawat kirot, bawat hapdi, bawat pagod ng katawan at pagod ng puso, at ibinibigay namin ito sa iyong makapangyarihang mga kamay. Ikaw lamang, O Diyos, ang kayang humipo sa mga bahaging hindi maaabot ng gamot, ng tao o ng anumang kaalamang makamundo. Ikaw ang Diyos na sumisilip sa kaibuturan ng aming pagkatao at muling bumubuo sa amin mula sa loob. Ama, salamat dahil kahit hindi namin nakikita ang buong larawan, alam naming ikaw ay kumikilos. Salamat dahil hindi namin kailangang itago ang aming mga sugat sa iyo. Hindi namin kailangang maging malakas sa harap mo dahil sa presensya mo, aminado kaming kami ay marupok ngunit minamahal. At dahil lamang sa iyong pag-ibig, ang aming mga sugat ay hindi mananatiling sugat. Ang aming mga luhang dumaloy ay hindi masasayang. Ang aming mga pagdaing ay tinatanggap mo at ginagawa mong bahagi ng himalang nakalaan para sa amin. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, muling ipinapahid namin ang iyong banal na dugo sa bawat bahagi ng aming katawan, sa aming utak, sa aming puso, sa aming baga, sa aming balat, sa aming mga buto, at maging sa maliliit na bahagi ng katawan na hindi namin ganap na nauunawaan. Panginoon, hinihiling namin na baguhin mo ang bawat selula, ituwid ang bawat hindi pantay, ayusin ang bawat nasira at buhayin ang mga bahaging halos mawalan na ng sigla.
Ipinapataw namin ang iyong dugo sa aming immune system upang maging matatag, malakas at makapangyarihan laban sa anumang karamdaman na sumusubok sumira sa amin. O Diyos, tinatawag namin ang iyong kapangyarihan laban sa bawat sakit na nagmumula sa takot, trauma at emosyonal na sugat. Inaangkin namin na ang iyong pag-ibig ay gumuguho sa bawat pader ng pag-aalinlangan at bighati. Sa araw na ito, winawasak namin sa pangalan ni Jesus ang mga ugat ng depresyon, anxiety, matinding pagkalito at mabibigat na pasaning matagal nang nakalubog sa aming puso. Inilalapat namin ang iyong salita na kapag pinalaya mo ang isang tao, tunay siyang malaya. Kaya't idinedeklara namin, kami ay malaya mula sa emosyonal na sakit, malaya mula sa bigat ng kahapon, malaya mula sa panghuhusga at pagkakasala. At dahil kami ay malaya, kami ay umiiral ngayon bilang mga taong may lakas, kapayapaan at dignidad sa ilalim ng iyong biyaya. Panginoon, patuloy naming sinasaway sa pangalan ni Jesus ang bawat puwersa ng kadiliman na nagtatangkang magnakaw ng aming kalusugan. Sinasara namin ang mga pintong binuksan ng takot, kasalanan at maling paniniwala. Pinuputol namin ang bawat bulong ng kaaway na nagsasabing hindi kami gagaling, na hindi kami tatanggap ng himala, na hindi mo kami naririnig. O Diyos, winawasak namin ang lahat ng kasinungalingang iyon sa kapangyarihan ng iyong salita. Sapagkat sinabi mo na ikaw ay malapit sa mga nasisiphayo ang puso. Sinabi mo na ang iyong biyaya ay sapat. Sinabi mo na ang iyong kapangyarihan ay nagiging ganap sa aming kahinaan. At sinabi mo na ang magtitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya. Kaya't itinatayo namin ang aming pananampalataya sa pundasyong hindi matitinag. Ama, hinihiling namin ang masaganang pagkilos ng iyong mga anghel sa paligid namin ngayon. Iniuutos namin sa pangalan ni Jesus na ang mga anghel ng paggaling ay magdala ng langis ng kagalingan sa bawat sulok ng aming buhay. Naway ang mga anghel ng kapayapaan ay maglagay ng katahimikan sa aming isip. Naway ang mga anghel ng proteksyon ay magtayo ng pader sa paligid ng aming mga katawan, pamilya at tahanan. Ipinapahayag namin na walang espiritual na impeksiyon ang makakapasok sa pader na ginawa mo. Walang demonyong nagtatangkang sumira ang makakatawid, walang sumpa ang makakapit. Walang kasinungalingan ang magbubunga sa aming puso. Kami ay sakop ng iyong kadakilaan at proteksyon. Sa araw na ito, Panginoon, hinihingi namin ang divine acceleration sa bawat bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng kagalingan. Kung ang normal na proseso ng paggaling ay matagal, hinihiling namin na pabilisin mo ito. Kung ang aming katawan ay sanay sa kahinaan, ituwid mo ito tungo sa kalakasan. Kung ang aming mga buto ay mabagal maghilom, bilisan mo ang paghilom. Kung ang aming puso ay mabigat dahil sa trauma, pagaanin mo ito ng higit sa inaasahan. Inaangkin namin na sa iyong presensya, ang mga imposibleng bagay ay nagiging posible at ang mga posibleng bagay ay nagiging himala. Panginoon, idinedeklara namin ang aming pagkakakilanlan bilang iyong mga anak. Kami ay hindi tinatawag na may sakit. Hindi kami tinawag na talunan, hindi kami tinawag na mahina. Tinawag mo kami bilang pinagpala, pinili, mahalaga, tinubos at pinagaling. Ang aming katawan ay templo ng banal na espiritu. Ang aming dugo ay puno ng iyong buhay. Ang aming mga buto ay nakahanay sa iyong katotohanan. Ang aming isipan ay nakatali sa pag-iisip ni Kristo, kaya't sa pangalan ni Jesus ipinapahayag namin, kami ay gumaling na, kami ay malakas na, kami ay bumabangon, kami ay nagiging buo dahil ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Panginoon, inaabot namin ang aming mga kamay sa iyo bilang simbolo ng pagsuko.
Hindi kami humihingi ng maliit na pagbabago, kundi ng ganap na himalang pagbabago. Nais namin ang kagalingang umaapaw, kagalingang nagbabago ng takbo ng buhay, kagalingang mayroong malinaw na marka ng iyong presensya. At sa araw na ito, inaangkin namin ang himalang iyon ng may buong pananampalataya at kapangyarihan. Kung nais mong magdeklara ng pananampalataya, ilagay sa comments. Ang kagalingan ng Diyos ay lagi kong nararanasan. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, lalo naming nararamdaman ang bigat ng iyong presensya na bumabalot sa amin. Parang banayad, ngunit makapangyarihang hangin na humahaplos sa aming mga sugat, parang apoy na dahan-dahang tinutunaw ang bawat kadilimang nakadikit sa aming kaluluwa. At sa gitna ng presensyang ito, Ama, muli naming ipinapahayag na kami ay iyong mga anak, hindi nakalimutan, hindi pinabayaan, hindi isinasantabi. Mahal mo kami. At dahil mahal mo kami, ang kagalingan ay hindi lamang pangako kundi mana, hindi lamang posibilidad, kundi katotohanang pinatatatag ng iyong pag-ibig. O Diyos, inihahain namin sa iyo ang bawat bahagi ng aming nakaraan na nagdulot ng sugat sa aming katawan at kaluluwa. Ang mga pagkabigong matagal naming dinala, ang mga trahedyang hindi namin nasagot, ang mga sakit na pilit naming itinago dahil hindi namin kayang harapin, lahat ng ito ay ibinibigay namin sa paanan ng iyong trono. Sa araw na ito, O Diyos, binibigyan mo kami ng bagong lakas upang bitawan ang mga bagay na matagal nang nagpapabigat sa amin. Sa presensya mo, ang bigat ng alaala ay lumuluwag. Ang kirot ng kahapon ay natutunaw. Ang mga sugat na akala namin ay hindi nagagaling ay nag-uumpisang magsara dahil ikaw ang mismong nagpapahid ng langis ng kagalingan. Panginoon, salamat dahil ang dugo ni Jesus ay hindi natutuyo, hindi napupurol at hindi nawawala ang bisa. Ngayon, muli naming ipinapahid ang dugo ng aming tagapagligtas sa bawat sugat na hindi makita ng mata, sa mga sugat ng pagod na puso, sa mga sugat ng nawalang pag-asa, sa mga sugat na dulot ng pagtitiwalang nabasag, at sa mga sugat na pilit naming tinatawanan pero patuloy na humihila pababa sa aming espiritu. Iniuutos namin sa pangalan ni Jesus na ang bawat espiritual na lason na dulot ng sama ng loob, pagkagalit, inggit, panlilinlang at kawalan ng pagpapatawad ay lumayas mula sa aming katawan at kaluluwa. Ang dugo ni Jesus ang naglilinis. Ang dugo ni Jesus ang nagbabalik ng sigla. Ang dugo ni Jesus ang gumagawa ng himala ngayon. O Diyos, sinasaway namin ang bawat espiritu ng panghihina na sumusubok sumalakay sa aming katawan. Sinasaway namin ang mga espiritu ng labis na pagod, burnout, kawalan ng gana at kawalan ng direksyon na lumalason sa aming isip at emosyon. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat tanikala ng spiritual exhaustion at pinapalitan ito ng sariwang paghinga ng banal na espiritu. Ipinahihintulot namin sa iyo, Ama, na punuin ang bawat silid ng aming puso ng kapayapaan na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Kapayapaang mula sa iyo, hindi mula sa mundo. Kapayapaang hindi kayang sirain ng anumang diagnosis, anumang balita o anumang pagsubok. Sa araw na ito, patuloy naming ipinapahayag na ang kagalingan ay dumadaloy, umaagos at pumapalalim sa bawat bahagi ng aming buhay. Hindi lamang sa aming laman, kundi sa aming pag-iisip. Hindi lamang sa aming kalusugan, kundi pati sa aming pananaw. Turuan mo kaming makita ang aming sarili tulad ng pagkakita mo sa amin, hindi bilang sugatan, hindi bilang mahina, kundi bilang mga nilalang na may layunin, may lakas at may pangakong naghihintay. Ang aming identidad ay nakatali sa katotohanan mo, hindi sa nararamdaman namin, hindi sa sinasabi ng mundo at hindi sa inaabot ng aming lakas. Kami ay iyong mga anak at bilang mga anak,
Kami ay karapat-dapat sa kagalingan, karapat-dapat sa kapayapaan, at karapat-dapat sa kagalakan. Panginoon, hinihiling namin na ang iyong Espiritu ang magtuwid sa anumang hindi naaayon sa kalooban mo. Kung ang aming isipan ay puno ng pag-aalinlangan, palitan mo ito ng pananampalataya. Kung ang aming puso ay puno ng pangamba, palitan mo ito ng lakas ng loob. Kung ang aming katawan ay puno ng sakit, palitan mo ito ng sigla at kalusugan. Inaangkin namin na ang bawat bahagi ng aming pagkatao ay muling inaayos sa disenyo na ginawa mo noong una pa lamang. Hindi kami ginawa para mabuhay sa sakit. Hindi kami ginawa para manatili sa pagkawasak. Kami ay ginawa upang lumakad ng may kapangyarihan, may layunin at may kalusugan na nagmumula sa iyo. Ama, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, kami ay nakararamdam ng pagkilos mo. Ang mga lugar na dati ay puno ng takot ay napapalitan ng kapayapaan. Ang mga lugar na puno ng pagkalito ay napupuno ng karunungan. At ang mga lugar na tila walang buhay ay muling pinupuno ng pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan sa gitna ng aming laban. Hindi kami nag-iisa sa aming paghihirap. Hindi kami nag-iisa sa pagharap sa sakit. Ikaw ang aming sandigan, ang aming lakas, ang aming manggagamot at ang aming tagapagtanggol. O Diyos, inaangkin namin ang divine acceleration sa bawat himalang kailangan naming matanggap. Kung may mga resulta na matagal nang hinihintay, pabilisin mo ang pagdating. Kung may proseso na tila nagtatagal, bilisan mo ito ayon sa iyong kalooban. Kung may mga pintuan na tila sarado, buksan mo ang mga ito ngayon. Hinihiling namin, Panginoon, na ang iyong bilis ang magdala ng kagalingan, tagumpay at lakas sa aming buhay. Hindi dahil kami ay nagmamadali, kundi dahil alam naming kaya mong pabilisin ang anumang inihain namin sa iyo. Ama, narito kami ngayon, hindi bilang mga taong naghahanap ng pansamantalang ginhawa, kundi bilang mga anak na naniniwalang may mas malalalim na plano ka para sa amin. Kaya't muli naming ipinapahayag ang aming identidad. Kami ay pinagaling, kami ay pinalaya, kami ay pinatatag, kami ay sinusuportahan ng langit. At kahit anong ipukol ng kaaway, hindi kami matitinag dahil ang aming pundasyon ay ang iyong presensya. Panginoon, sa pagtatapos ng bahaging ito, muli naming iniangat ang aming mga puso sa iyo. Maraming salamat sa kagalingang nagsisimulang gumalaw sa aming katawan, sa kagalingang lumalalim sa aming espiritu, at sa kagalingang magbubukas ng bagong yugto ng aming buhay. Hindi pa ito ang katapusan ng aming panalangin. Patuloy naming susundan ang iyong presensya. I-type ang "sa Panginoon may tagumpay" kung pinaniniwalaan mo na siya ang gumagawa ng daan. Panginoon, habang pumapasok kami sa panibagong yugto ng panalangin ito, hinahayaan naming mas tumibay ang aming pagtitiwala sa iyong ginagawa. Ang himalang kagalingan na ipinangako mo ay nagiging mas malinaw, mas makabuluhan at mas personal habang patuloy naming binubuksan ang aming puso sa iyo. Sa araw na ito, O Diyos, hinihiling namin na ang anumang bahagi ng aming buhay na hindi pa naaabot ng iyong pagpapagaling ay tuluyang mabuksan sa liwanag mo. Ang mga nakatagong sugat, ang mga nakatagong pangamba, at ang mga nasa pinakailalim na bahagi ng aming emosyon ay inilalapit namin sa iyo upang iyong hipuin at baguhin. Ama, pumasok ka sa mga lugar ng aming isip na naging mahina dahil sa mga maling paniniwala. Kung may mga kaisipan na nagpapahina sa aming pananampalataya, binabago mo ngayon ang mga iyon. Pinalalakas mo ang aming pag-unawa upang makakita kami ng mas malinaw, na ang kagalingan ay hindi nakabatay sa pakiramdam, kundi sa katotohanang ikaw ay Diyos na tapat at nananatiling gumagawa ng kabutihan.
Binibigyan mo kami ng bagong larawan kung sino kami sa iyong presensya, mga taong kayang tumanggap ng ganap na kalusugan, mga taong may karapatang lumakad ng malaya mula sa bigat ng nakaraan, mga taong may kakayahang maging buo muli. Panginoon, hinihiling namin ngayon ang pagkilos mo sa mga emosyon na matagal naming tinanggihan. Kung may mga luha na hindi namin nailuha, kung may sakit na hindi namin natanggap, kung may mga alaala na pilit naming nilimot, ngunit patuloy na nangangaral sa aming isipan, ikaw ang humahawak ng may pag-ibig at pag-unawa sa lahat ng ito. Dalhin mo ang kagalingan na hindi lamang nagpapatahimik sa sugat, kundi nag-aalis ng ugat ng kirot. Dalhin mo ang kagalingang nagbibigay laya mula sa mga kwento ng kahapon na hindi namin inaakalang may epekto sa aming katawan. O Diyos, simulan mo ngayong araw ang mas malalim na proseso ng muling paghubog. Ama, inaabot namin sa iyo ang aming mga relasyon sapagkat madalas dito nagmumula ang pinakamalalim na sugat na nagdudulot ng tensiyon at sakit sa aming katawan. Kung may mga poot, tampo o hindi namin mabitawang emosyon, hinihiling namin na ikaw ang magdala ng kapayapaan sa gitna nito. Kapag natutunan naming magpatawad, O Diyos, gumagaan ang aming dibdib. Kapag natutunan naming pakawalan ang pagkadismaya, gumagaling ang aming haligi ng kalooban. Kapag natutunan naming tanggapin ang kagalingan sa relasyon, binubuksan namin ang daan para maging mas malaya at mas matatag ang aming katawan. Sa oras na ito, Panginoon, dinideklara namin ang iyong kapangyarihan sa mismong daloy ng aming dugo. Kung may pagbara, hinahayaan naming ang iyong kapangyarihan ang maglinis. Kung may hindi normal na tibok, hinahayaan naming ang iyong salita ang magpanumbalik sa tamang ritmo. Kung may bahaging humihina, inuutos namin sa pangalan ni Jesus na magkaroon ng panibagong lakas at buhay. Pinapahintulutan namin ang iyong presensya na pumasok sa bawat himaymay, nagdadala ng balanse, ayos at pagkakahanay sa disenyo mo mula pa sa simula. Panginoon, kinikilala namin na ang aming hinaharap ay may malaking papel sa aming kagalingan. Kaya ngayon, hiniling namin na baguhin mo ang paraan ng aming pagtanaw sa mga darating na araw. Kung dati ay puno ito ng pangamba, gawin mo itong puno ng pag-asa. Kung dati ay hindi namin makita ang liwanag sa dulo, ngayon ay ipakilala mo ang landas na matagumpay at ligtas. Binabasag namin ang anumang espiritual na ambon na nagpapalabo sa aming direksyon. Inaangkin namin ang kalinawan, layunin at determinasyong galing sa iyo. At sa pag-iisip na may pag-asa, lumalakas ang aming katawan. Sa pagtanaw na may tiwala, nagpapagaling ang aming kaluluwa. Ama, hinihiling namin ang kapangyarihan mo sa aming mga pangarap at plano. Kung may mga pangarap na namatay dahil sa sakit, hinihiling namin na buhayin mo muli. Kung may mga pangarap na naglaho dahil sa takot, ibalik mo ang kumpiyansa. Kung may mga pangarap na nais naming bitawan, turuan mo kaming makinig sa direksyon mo. Sapagkat bahagi ng aming kagalingan ang magkaroon ng layunin na nagbibigay sigla at halaga sa bawat araw. Panginoon, sa presensya mo natututo kaming huminga ng mas malalim. Natututo kaming magpahinga hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagsuko sa iyong kalooban. Natututo kaming tanggapin na ang kalusugan ay hindi araw-araw pareho, ngunit araw-araw posible. At ngayon, inaangkin namin ang posibilidad na iyon. Inaangkin namin ang kagalingang ipinupunla mo sa bawat sandali ng panalangin ito. Inaangkin namin ang kapayapaang hindi kayang bilhin, ang lakas na hindi kayang hingin sa tao, at ang karunungang hindi kayang ibigay ng mundong napakalakas ang ingay. Ama, hayaan mo na ang aming espiritu ay lumakas habang ang aming katawan ay gumagaling.
Hayaan mo na ang aming pananampalataya ay maging sandalan namin kapag may nararamdaman pang kirot, ngunit hindi na ito nangangahulugan ng pagkatalo. Hayaan mo na ang aming mga salita ay magkaroon ng kapangyarihang sumunod sa katotohanan mo at hindi sa takot. Alam naming isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng aming kagalingan ay kung ano ang aming ibinibigkas. Kaya, sa araw na ito, itinatalaga namin ang aming dila sa katotohanan mo. Hahayaan namin na ang aming mga labi ay magsalita ng buhay, lakas at pag-asa. At ngayon, Panginoon, tinatawag namin ang kapuspusan ng banal na espiritu, isang pagdaloy na hindi lamang pumapawi ng sakit, kundi nagbubukas ng panibagong kalakasan na espiritual. Naway ang espiritu mo ang magbukas ng pintuan tungo sa mga bagong hakbang, bagong pananaw, bagong lakas. Ang kagalingan na aming hinahanap ay hindi panandalian. Ito ay malalim, matatag at nag-uugat sa kung sino ka sa aming buhay. Ama, bago matapos ang bahaging ito, nag-iiwan kami ng deklarasyon sa himpapawid. Kami ay nagbabago. Kami ay lumalakas. Kami ay umuusbong. At sa pag-usbong namin, alam naming hindi kami kailanman muling babalik sa dating kalagayan. Ang kagalingan mo ang nagtatakda ng bagong kabanata sa aming buhay at tinatanggap namin ito ng may buong pananampalataya. I-type ang sa Panginoon, may lakas kung pinaniniwalaan mo na siya ang nagbibigay tatag sa iyo. Panginoon, habang tinatahak namin ang huling bahagi ng mahabang panalangin ito, nararamdaman namin ang lalim ng iyong pagkilos, hindi lamang sa aming katawan, kundi maging sa pinakamaselang bahagi ng aming pagkatao. Sa araw na ito, O Diyos, humihinga kami ng mas malaya, tumatayo ng mas matatag at nagbubukas ng aming puso ng mas maluwag sa kapayapaang ibinubuhos mo. Ang himalang kagalingan na hiniling namin ay hindi lamang dumarating mula sa labas, nararamdaman namin itong kumikilos sa loob. Ang liwanag mo ay sumisikat sa bawat sulok na dati ay tinabunan ng pangamba, at ang presensya mo ay nagiging pundasyon ng bagong lakas na hindi namin kayang ipaliwanag. Ama, ngayon ay iniaalay namin sa iyo ang aming kinabukasan bilang bahagi ng patuloy na proseso ng kagalingan. Hindi lamang namin hinahangad na gumaling sa kasalukuyan. Nais naming mamuhay sa disiplina, karunungan at espiritual na katatagan na magpapanatili ng aming kalusugan. Gabayan mo ang aming mga desisyon. Tulungan mo kaming maging mas maingat sa aming katawan, mas disiplinado sa aming pag-iisip at mas mapagmatyag sa mga espiritual na pintong dapat naming bantayan. Nais naming maging mga taong may kalusugang umaabot hindi lamang sa amin, kundi umaapaw sa iba pang nangangailangan ng kagalingan. Panginoon, hinihiling namin ngayon ang iyong kapangyarihan upang pagalingin ang aming mga pangarap. May mga pangarap na napagod dahil sa paulit-ulit na kabiguan. May mga pangarap na nataniman ng kawalan ng pag-asa. May mga pangarap na nakatulog dahil sa bigat ng sakit na aming dinadalang matagal na panahon. Ngunit sa araw na ito, O Diyos, hinihiling namin na hipan mo ang buhay ang mga pangarap na mula sa iyo. Buong pagtitiwala naming sinasabi, muling babangon ang aming mga pangarap dahil ikaw ang bumubuhay sa kanila. Ang mga pangarap na hindi mo tinapos ay muli mong papalakasin, at ang mga pangarap na hindi mo sinimulan ay hindi namin hahabulin. Ikaw ang Diyos ng direksyon, at nais naming sumabay sa ritmo ng iyong kalooban. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming paglalakbay ng pagtitiwala. Madalas naming nakikita ang sakit at nakalilimutan naming ang kagalingan ay mas malapit kaysa sa aming iniisip. Kaya ngayon, pinahihintulutan naming ang aming pananampalataya ay lumawak. Hindi na namin hinahayaan ang mga limitasyon ng aming isipan ang magdikta kung paano kakikilos. Hindi namin isinasara ang pinto sa himala dahil lamang hindi namin ito nakikita.
Sa halip, tinatanggap namin ang hindi pa namin nakikita bilang totoo sapagkat ikaw ang Diyos na gumagawa bago pa man namin ito maunawaan. Panginoon, sa iyong presensya, natututo kaming maging tapat. Kung may mga bahagi ng aming puso na nananatiling nasasaktan, pinapayagan naming ang iyong kamay ang maghaplos dito. Kung may mga bahagi ng aming isip na puno pa rin ng alalahanin, hinahayaan naming ang iyong kapayapaan ang pumalit. Kung may mga bahagi ng aming espiritu na tila walang sigla, hinahayaan naming ang iyong hininga ang bumuhay muli. Hindi namin minamadali ang kagalingan, ngunit inaangkin namin ang bilis ng iyong pagkilos. Hindi namin minamaliit ang himala, ngunit inaangkin namin ito ng buong katapangan. Sa oras na ito, Ama, hinihiling namin ang proteksiyon mo sa aming mga puso laban sa panghihimasok ng kaaway. Ang bawat bulong ng takot ay tinatanggihan namin. Ang bawat pagtatangka ng kaaway na maghasik ng pagdududa ay tinatanggal namin. Iniuutos namin sa pangalan ni Jesus na ang bawat espiritual na latak ng sakit, trauma at masamang alaala ay matunaw sa presensya mo. O Diyos, ikaw ang sumisira sa mga salitang sinabi ng kaaway laban sa amin. Ikaw ang bumubura sa mga pangit na larawan na nilikha ng mga sugat. Ikaw ang nagtatayo ng bagong katotohanan sa loob namin, katotohanang nagsasabing, kami ay kayang pagalingin, kayang lumakas, kayang bumalik sa sigla, at kayang mabuhay ng puno ng layunin. Panginoon, tinatawag namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang punuin kami ng panibagong sigasig. Hayaan mo na ang apoy na galing sa iyo ay magsimula ng revolusyon sa loob namin. Rebolusyong nag-aalis ng mga maling paniniwala, rebolusyong nagbubukas ng isipan sa mas mataas na pag-unawa, rebolusyong nagbibigay laya sa katawan upang makaranas ng tunay na ginhawa. Rebolusyong nagbubukas sa puso upang tumanggap ng bago at mas malawak na pag-asa. Sa apoy mo, O Diyos, natutunaw ang mga lumang tanikala at nabubuo ang mas malakas na pananampalataya. Ama, ngayon ay dumadalangin kami para sa mga tao sa paligid namin. Maaaring kami ang nangangailangan ng kagalingan, ngunit alam naming kami rin ay kasangkapan mo upang magdala ng kagalingan sa iba. Kaya't hinihiling namin na habang kami ay gumagaling, maging daluyan din kami ng pag-asa. Habang kami ay tumatanggap ng himala, maibahagi din namin ang kabutihan mo. Habang lumalakas kami, maging lakas din kami ng mga taong nanghihina. Sapagkat ang tunay na kagalingan ay hindi lamang personal, ito ay umaapaw. Panginoon, ipinapahayag namin ang mas matatag pang pagkakakilanlan. Kami ay nakatayo sa tagumpay ni Kristo. Hindi kami pinagaling dahil kami ay mabait, kami ay pinagaling dahil ikaw ay mabuti. Hindi kami pinagaling dahil kami ay karapat-dapat, kami ay pinagaling dahil ang dugo ni Jesus ay sapat. At dahil dito, wala ng sakit, sumpa o espiritual na puwersa ang maaaring magsabi kung ano ang magiging kalagayan namin. Ang salitang nagmumula sa iyong bibig lamang ang aming susundin, na kami ay pagagalingin mo at kami ay patuloy mong pagagalingin. O Diyos, bago namin tapusin ang bahaging ito, nais naming ideklara ng buong lakas at autoridad. Ang katawan namin ay tatayo sa katotohanan mo, ang puso namin ay lalakad sa kapayapaan mo, ang isipan namin ay aangat sa liwanag mo, at ang buhay namin ay magbubukas sa himalang inilaan mo. Ano man ang tingin ng mundo, ano man ang sabi ng pakiramdam, ano man ang pananakot ng kaaway, hindi kami bibitiw sa pangakong kagalingan ay amin. Panginoon, ito ang deklarasyon na naglalatag ng daan para sa isang bagong antas ng lakas. Sa pangalan ni Jesus, kami ay gumagaling. Sa pangalan ni Jesus, kami ay umaangat. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nabubuo. At sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng hindi naaayon sa kalooban mo ay lumalayas mula sa aming buhay ngayon.
Aming dakilang Ama sa langit, sa ngalan ni Hesukristo kami lumalapit ngayon na may pusong nagpapasalamat at buong kabanalan. Salamat sa buhay, salamat sa aming hininga at sa paggising sa araw na ito. Nilalagay namin sa iyong mga kamay ang araw na ito, inihahandog ang bawat galaw, salita at pasya sa iyong banal na pagkontrol. Sa pagbubukas ng pintuang Espiritu, dinuduyan namin ang iyong presensya. Hayaan na ang iyong Espiritu Santo ang pumuno at maghari sa puso at tahanan namin. Deklara namin na ikaw ang aming kanlungan at kanlungang walang hangganang matibay na bato sa gitna ng unos. Idineklara namin ang proteksyon mo sa bawat hakbang at ang malakalansing pader ng pag-iingat na pumapalibot sa amin. Sa iyong pangalan ay sinisira namin ang bawat kadena ng takot, panghuhula at panlilinlang ng kaaway. Nililinis namin ang aming mga tahanan, isip at puso mula sa anumang madilim na impluensya at nagtatakda ng malinaw na hangganan na hindi malalampasan ng karahasan ng espiritu ng kasamaan. Dito at ngayon, pinupuno namin ang kapaligiran ng papuri at pasasalamat, tinatawag ang hukbo ng mga anghel na magbantay at idinedeklara ang proteksyong nakapaloob sa dugo ni Jesus. Hindi kami magpapayanig, kami ay nakatayo sa iyong katotohanan at kapangyarihan. Patuloy kaming magpupuri at magtitiwala sa iyong tapat na kamay habang tuloy-tuloy naming hinaharap ang araw na ito. Kahit anong hukbo ng kadiliman ay napapawi sa pisikal at espiritual, ipinagkakaloob mo ang liwanag na walang kapantay, lakas at katalinuhan upang magtagumpay sa bawat laban. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit ngayon na may buong pagsuko sa iyong presensya. Tinatanggap ang kapangyarihan ng iyong trono at buong pusong idinedeklara na walang ibang Diyos kundi ikaw lamang. Sa araw na ito ay muling sumisiklab ang aming pananampalataya at binibigay namin ang bawat tibok ng aming puso upang maitalaga sa iyo ang aming buhay, ang aming tahanan at ang bawat landas na aming lalakaran. Salamat sa biyaya ng buhay, sa bagong lakas at sa pagkakataong muling lumakad sa liwanag ng iyong proteksiyon. Ngayon, O Diyos, binubuksan namin ang aming mga espiritu upang tanggapin ang bagong sigla at bagong tagumpay na nagmumula sa kabutihan mo. Sa ngalan ni Jesus, idinedeklara namin na ang dugo niya ang aming sandata, ang aming kalasag at ang aming tanggulan laban sa anumang espiritual na panganib. Ama, winawaksin namin ang bawat dumi ng kaaway na nagtangkang pumasok sa aming isipan, emosyon, katawan, relasyon at kapaligiran. Hinuhugasan namin ang bawat bahagi ng aming buhay ng banal at makapangyarihang dugo ng kordero. Sa pag-iyak nito sa krus, nilinis niya ang aming kasalanan, binasag ang kapangyarihan ng kadiliman, at itinaas ang aming espiritu sa isang di matitinag na posisyon ng tagumpay. Panginoong Jesus, iyong proteksiyon ay hindi simpleng takip. Ito ay nakapaligid, lumulukob at sumisira sa bawat pagtatangka ng diablo. Kaya ngayon ay tumatayo kami bilang mga anak na may autoridad. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat sumpa, bawat bala ng kaaway, bawat bitag ng espiritu ng takot at bawat kwentong ibinubulong ng kasinungalingan. Hindi kami alipin, kami ay malaya, hindi kami biktima, kami ay tinatawag mong ligtas. Hindi kami naglalakad sa dilim, kami ay lumalakad sa liwanag ng iyong presensya. Ama, idinedeklara namin na ang bawat pintuan ng aming tahanan ay tinatakan ng iyong dugo. Ang bawat sulok ay sinisindihan ng apoy ng Espiritu Santo. Ang bawat membro ng aming pamilya ay nilulukuban ng iyong banal na proteksiyon. Dinideklara namin na anumang espiritual na puwersang laban sa kapayapaan ng aming pamilya ay napuputol ngayon.
Ang mga bulong ng depresyon, ang mga atake ng pagkalito, ang bigat ng panghihina, ang di maipaliwanag na kaba, lahat ng ito ay binabasag sa pangalan ni Jesus. Sinasara namin ang mga pinto ng tormento at binubuksan ang pintuan ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Panginoon, hinahawi namin ang bawat ulap ng espiritual na ambon na nagtatangkang magtakip sa aming pananaw. Idinedeklara namin na malinaw ang aming isip at matatag ang aming puso. Kung dati kaming madaling matinag, ngayon ay nakatayo kami na parang mga mandirigmang nakasuot ng buong baluti ng Diyos, sinturon ng katotohanan, baluti ng katwiran, sandalyas ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, at tabak ng Espiritu. At sa paghawak namin ng iyong tabak, O Diyos, sinasaksak namin ang bawat kasinungalingan at sinisira ang bawat espiritual na kapangyarihan na gusto kaming guluhin. Sa araw na ito, Ama, dinideklara namin ang banal na pagpapakilos ng iyong mga anghel. Inuutusan namin sa pangalan ni Jesus ang mga anghel na tagapagbantay na palibutan ang aming mga tahanan, sasakyan, trabaho, negosyo at bawat destinasyong aming pupuntahan. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat hakbang namin ay pinapatnubayan ng iyong espiritu at ang bawat direksyon na aming tatahakin ay may tatak ng iyong proteksiyon at pagpapala. Dinideklara namin na walang aksidente, walang biglaang kapahamakan, walang balang tatama, walang aparato ng kadiliman ang magtatagumpay laban sa amin. Ama, sa iyong presensya ay hinahawakan namin ang kapangyarihan ng banal na pagharang. Inihahayag namin na anumang ataking naglalayong magdala ng pagkasira sa aming kalusugan ay bumabalik sa kawalan. Bawat espiritu ng sakit, bawat sumpa ng karamdaman, bawat binhi ng kahinaan, winawasak namin at winawalis palabas ng aming katawan. Ang aming dugo ay tinatakan ng dugo ni Jesus. Ang aming mga buto ay pinalalakas ng Espiritu Santo. Ang aming isipan ay pinalalaya mula sa panghihimasok ng kalaban. At ngayon, Ama, tinatanggap namin ang banal na proteksiyon hindi lang para sa pisikal, kundi maging sa espiritual. Dinideklara namin ang proteksiyon sa aming mga panaginip, sa aming panloob na mundo, at sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Nililinisan namin ang dimensyong iyon ng iyong liwanag. Dinudurog namin ang mga espiritual na bantay ng kadiliman at nilalagyan namin ng banal na bakod ang bawat lugar kung saan kami mahina. Sa araw na ito, O Diyos, idinedeklara namin na kami ay ligtas, nakabalot sa iyong kalooban at di matitinag sa iyong kapangyarihan. Ama, habang patuloy kaming lumalapit sa iyo, pinapalalim namin ang aming paghawak sa katotohanan na ikaw ang aming tanggulan na hindi nagigiba. Ang proteksiyon mo ay hindi lamang sandata, kundi isang atmosperang bumabalot sa buong buhay namin. Kaya ngayon ay hinahayaang kumilos ang iyong presensya sa mas malalim na antas, sa mga espasyong hindi namin nasusuri, sa mga lihim na iniisip, sa mga sugat na akala namin ay gumaling na ngunit nananatiling bukas sa espiritual na pag-atake. Hinahayaan namin ang iyong liwanag na tumagos at magsara sa bawat puwang na maaaring pasukin ng kaaway. Sa araw na ito, Ama, inihahayag namin ang matatag na pader ng banal na proteksiyon sa paligid ng aming emosyon. Hindi kami papayag na ang mga espiritual na panlilinlang ay muling maghasik ng pag-aalinlangan sa aming puso. Pinatitibay namin ang loob namin sa salita mo, kung saan may kalungkutan ay iyong pinapalitan ng kapayapaan, kung saan may pagdududa ay iyong pinupuno ng tiwala, kung saan may pagkabalisa ay iyong hinihigop at pinapalitan ng katahimikan na hindi kayang pigilan ng anumang pangyayari. Ang kapayapaan mo ay nagiging baluti naming nagbibigay ng proteksiyon hindi lamang sa aming emosyon, kundi maging sa aming kakayahang tumugon ng may pananampalataya. Panginoon,
Nagpapakilos kami ng isang bagong batas sa aming espiritual na kapaligiran ang batas ng iyong kalooban. Sa sandaling ito ay ipinapahayag namin na ang anumang espiritual na kilusan na hindi galing sa iyo ay pinatitigil, pinapahina at pinababagsak. Ang bawat bulungan, bawat panghihimasok, bawat pagtatangka ng kaaway na makialam sa aming desisyon, direksisyon at damdamin ay pinapalaya namin mula sa kapangyarihan nito. Hindi ito makakapit sa amin sapagkat ang presensya mo ang aming nakabalot na katotohanan. At kung ikaw ang katotohanan, walang kasinungalingan ang maaaring tumayo o manatili. Ama, ibinibigay namin sa iyo ang aming mga plano, hinihiling namin ang proteksiyon mo sa bawat hakbang na aming tinatahak. Kung may landas na puno ng panganib, italikod mo kami. Kung may pintuang hindi para sa amin, isara mo ito ng buong kapangyarihan. Kung may bintanang bubuksan ang kaaway upang maghasik ng kaguluhan, basagin mo ito at lagyan ng proteksiyong hindi matitinag. Nais naming lumakad hindi lamang sa plano namin, kundi sa plano mo, sapagkat ang plano mo ay laging nakapaloob sa proteksiyong nagbibigay buhay, nagbibigay karunungan, at nagbibigay tagumpay. Sa bawat salita naming binibitawan, O Diyos, dinideklara namin ang espiritual na pader na sumusupil sa bawat negatibong salitang ibinato sa amin. Anumang paninirang binigkas, anumang sumpang ipinasa, anumang galit na ipinadala upang tumama sa amin ay nawawalan ng bisa. Sa pangalan ni Jesus, ibinabalik namin ang bawat masasamang salitang iyon sa kawalan. Hindi namin kinukuha, hindi namin tinatanggap, at hindi namin pinapayagan na ang mga iyon ay magkaroon ng puwang sa aming buhay. Pinupuno namin ang aming atmosfera ng mga salita ng pagpapala, katotohanan at pag-asa. Sa mismong espasyo kung saan kami tumitindig ngayon, Ama, hinihiling namin ang pagbuhos ng Espiritu Santo na nagbibigay proteksyon sa aming pagkatao. Hayaan mong ang iyong presensya ay maging parang isang apoy na umiikot sa paligid namin, apoy na hindi naninira kundi nagtataboy. Sa apoy mo, ang mga espiritual na mandaragit ay natutunaw, napapaso at hindi makalapit. Sa apoy mo, umiinit ang aming pananampalataya at napupuno ng banal na lakas na tumatanggi sa anumang impluwensiya ng kadiliman. Ang apoy mo ang naglilinis ng aming isip upang maging matalas, ng aming pandama upang maging sensitibo sa iyong direksyon, at ng aming kaluluwa upang manatili sa kapayapaan. Ama, sa araw na ito, inuutusan namin ang proteksiyon mo na lumawak mula sa aming tahanan patungo sa aming komunidad, trabaho, negosyo at mga responsibilidad. Idinedeklara namin na sa bawat lugar na aming pupuntahan, ang iyong presensya ang mauuna. Ang iyong mga anghel ang magbubukas ng daan, at ang iyong kamay ang magsasara sa anumang pintuang may panganib. Kung may mga taong ginagamit ng kadiliman upang magdala ng kaguluhan sa aming buhay, hinihiwalay mo sila tulad ng paghiwalay ng liwanag sa dilim. Kung may mga koneksyong hindi mo itinakda, putulin mo ito. Kung may mga taong nakapaligid na may dalang masasamang intensyon, ilantad mo sila. At sa pag-ilantad mo, Ama, bibigyan mo kami ng lakas, tapang at karunungan upang lumakad ng may proteksiyon at malinaw na direksyon. Sa isip namin, Ama, hinihiling namin ang proteksiyong sumisira sa pagod, panghihina at bigat ng mga alalahanin. Ang mga ito ay nagiging bukasan ng kaaway, kaya tinatabunan namin ito ng iyong kapahingahan. Hindi kami papayag na tumakbo ng pagod, hindi kami papastulan ng presyur, hindi kami maglalakad ng walang saysay. Sa halip, tinatanggap namin ang kapangyarihang nagbibigay proteksyon sa aming mental na lakas, sa aming espiritual na discernment, at sa aming kakayahang makinig sa iyong boses ng malinaw. Sa presensya mo, ang aming mga iniisip ay nagiging matatag, nakatuon at puno ng liwanag.
Panginoon, sa patuloy naming pagdedeklara ng proteksyon, inihahayag namin ang kapangyarihang nagbubukas ng banal na acceleration. Oo, Ama, dinideklara namin na kung saan mayroong panganib ay binibilisan mo ang aming pag-alis. Kung may banta ay mabilis mo kaming inililigtas. Kung may darating na problema ay nauunahan mo ito ng solusyon. Hindi kami naglalakad ng mabagal, naglalakad kami sa ritmo ng iyong espiritu. Sa kapangyarihan ng iyong proteksiyon, ang mga bagay na dapat sana ay nagpabagsak sa amin ay napapawi bago pa man sumalakay. At ngayon, Ama, idinedeklara namin ang aming pagkakakilanlan. Kami ay protektado. Kami ay nasa ilalim ng banal na lilim ng kataas-taasan. Kami ay nakatayo sa matibay na lupa ng iyong katapatan. Hindi kami maaagaw, hindi kami matitinag, at hindi kami malalansi. Ang proteksiyon mo ay hindi opsyon. Ito ay aming mana, aming karapatan, aming kalasag. Kung nais mong magdeklara ng pananampalataya, ilagay sa comments. Ang proteksiyon ng Diyos ay lagi kong nararanasan. Ama naming Diyos, habang mas lalo kaming lumalalim sa pananalangin, hinahayaan naming umalingaw-ngaw sa buong kalangitan ang aming deklarasyon na Ikaw ang aming matatag na proteksiyon sa lahat ng panahon. At ngayon, O Diyos, nagbubukas kami ng mas malawak na espasyo sa aming puso upang tanggapin ang kapayapaan na umaagos mula sa iyong trono. Hinihiling namin na ang kapayapaang ito ay maging parang malakas na hangin na nagtataboy ng anumang espiritual na ulap na pilit umuubos ng aming lakas. Ang kapayapaan mo ay hindi mahina. Ito ay makapangyarihang baluti na sumisikil sa bawat kaguluhan na gustong pumasok sa aming buhay. Sa presensya mo, Ama, inilalagay namin ang proteksyon mo sa aming mga relasyon. Kung saan maaaring pumasok ang pagkawatak-watak, itinatayo mo ang pader ng pagkakaisa. Kung saan maaaring subukin ng kaaway ang aming samahan sa pamilya, kaibigan o kapwa mananampalataya, inihahayag namin ang kaloob na pagkakabuklod na nagmumula sa iyo. Ang bawat salita na nais gamitin ng kadiliman upang magdulot ng sama ng loob ay natutunaw. Ang bawat maling akala ay nililinaw ng iyong espiritu, at ang bawat ugnayan na gusto mong protektahan ay nagiging matatag, nakaugat sa pagmamahal mo at sinisilayan ng banal mong liwanag. Ama, sa araw na ito, humihingi kami ng proteksiyon sa aming mga pinansyal na galaw. Alam namin na isa ito sa pinupuntirya ng kaaway upang magdala ng stress, pagkabalisa o kawalan ng direksyon. Ngunit sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na walang negatibong espiritu, walang plano ng kadiliman, walang maling transaksyon, at walang panlilinlang ang magkakaroon ng daan sa aming mga resources. Tinatakpan namin ng iyong kapangyarihan ang aming pinagkukunan ng kabuhayan. Kung may taong may intensyon na magdulot ng pagkalugi o magnakaw, ilantad mo sila at putulin ang kanilang impluensya. Kung may mga pintuan na sinusubukan buksan ng kaaway upang magdala ng pangangaluging, ihinahayag namin na ang mga iyon ay magsasara ng biglaan at hindi na mabubuksan pa. Panginoon, pinupuno namin ng proteksiyon mo ang aming mga pangarap at layunin. Sa espiritual na mundo, may mga puwersang gustong gantihan ang mga taong lumalakad sa iyong kalooban. Kaya ngayon ay nagpapatatag kami. Hindi papayagan ng aming puso na manakaw ang aming pangarap. Hindi papayagan ng aming espiritu na mawasak ang aming pangitain. Hindi papayagan ng aming pananampalataya na lumamig ang puso namin sa pagtugon sa tawag mo. Ang mga hakbang naming unti-unting ginagawa, kahit minsan may takot, kahit minsan may pag-aalinlangan, ay iyong tinatakpan ng proteksiyong naglalatag ng tamang direksyon. At kung may mga espiritual na hadlang na hindi namin nakikita, Ama, ikaw mismo ang umuusig at nag-aalis sa kanila ng walang kahirap-hirap.
Sa bawat pintuan ng oportunidad na binubuksan mo, dinideklara namin ang proteksyon ng iyong presensya. Hindi namin gustong pumasok sa mga lugar kung saan may panganib na naghihintay. Hindi namin gustong sumuong sa mga pagpiling hindi mo inaprubahan. Kaya ngayon, Ama, nagsusumamo kami. Bantayan mo ang bawat landas, maliwanagan mo ang bawat sangandaan. At kung minsan ay hindi namin nakikita ang buong larawan, pinipili pa rin naming magtiwala na ikaw ang Diyos na hindi lamang umaakay, kundi protektor na naglalagay ng mga harang upang hindi kami maligaw. Ama, inilalagay namin sa iyong trono ang proteksiyon mo sa aming espiritual na kapangyarihan. Hindi namin nais na lumakad ng mahina. Hindi namin nais na mabawasan ang apoy sa aming puso. Hindi namin nais na maubos ang sigla ng aming pagdadasal. Kaya ngayon ay nagpapalakas kami sa ilalim ng iyong lilim. Itinatayo namin ang aming loob, pinapainit ang aming espiritu, at pinapatingkad ang aming pananampalataya. Sa harap ng bawat banta ng kaaway, tumatatag ang aming paninindigan. Sa bawat pagsubok na pumipilit sa amin na sumuko, nagiging matatag ang aming pangungunyapit sa iyo. Sa bawat pagod ng aming emosyon, hinahawakan mo kami at tinatakpan ng iyong proteksiyong nagbibigay ng bagong sigla. At sa Espiritu Santo, humihiling kami ng proteksiyon sa aming mga salita at iniisip. Ang aming isip ay larangan ng labanan, kaya inilalagay namin dito ang manifestasyon ng iyong kapangyarihan. Kung may ideyang nais magdala ng takot, pinapalitan mo ito ng katapangan. Kung may mga imaheng gustong maghasik ng pangamba, pinapalitan mo ito ng larawan ng iyong presensya. At kung may mga bulong ng kaaway na gustong magpababa ng loob namin, pinipigil mo ito at tinatakpan ng kapayapaang hindi kayang ilarawan ng mundo. Sa isip pa lang, Ama, natatalo na ang kaaway. Sa umpisa pa lamang, ang kapangyarihan mo ang nananaig. Sa kalagitnaan ng kapaligiran na puno ng mga panganib, idinedeklara namin na hindi kami natitinag. Ang bawat sitwasyon na tila nagbabantang sumalakay ay nagiging pagkakataon upang mas makita namin ang kabutihan mo. Kung saan may banta, doon lumilitaw ang proteksyon mo. Kung saan may panganib, doon lumalawak ang iyong kapangyarihan. At kung saan may kadiliman, doon pumapasok ang liwanag mo ng may karangyaan. Ama, hinihiling din namin ang proteksyon mo sa aming espiritual na pakikinig. May mga pagkakataon na hindi namin alam kung paano kikilos, sapagkat may mga boses sa paligid, mga ingay ng mundo, at mga pressure na nagtatangkang wasakin ang aming discernment. Ngunit ngayon ay inihahayag namin na ang tanging boses na makakapasok ng malalim sa aming puso ay ang iyo lamang. Hinihiling namin ang proteksiyon na pumipigil sa anumang maling boses, maling gabay, maling direksyon at maling intensyon. Ang mga ito ay hindi makakalampas sa proteksiyong inilalagay mo sa aming espiritual na pandinig. Panginoon, patuloy naming tinatanggap ang pagpapala na dulot ng iyong proteksyon. Kung saan nagtatangkang bumagal ang proseso dahil sa espiritual na sagabal, pinapabilis mo. Kung saan sinusubukang hadlangan ng kaaway ang aming pag-asenso, binubuksan mo ang pinto. Kung saan may pagsubok na gustong magpalubog sa amin, binibigyan mo kami ng paraan upang makalampas na may bilis na hindi maipaliwanag. Ang iyong proteksiyon ay hindi lamang humahadlang sa panganib. Ito rin ang nagpapabilis sa pagdating ng iyong mga tagumpay. At ngayon, Ama, sa malalim naming pananalangin na ito, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming espiritual na lakad. Dinideklara namin na kami ay nakabalot sa liwanag, nakatayo sa katotohanan, at nakatanim sa proteksiyon mo na hindi nagugunaw. Ama naming Diyos, habang nagpapatuloy kami sa pananalangin ito, tinataas namin ang aming espiritu upang tumugon sa lalim ng iyong pagprotekta.
Sa sandaling ito, ipinapahintulot namin sa iyong espiritu na himayin ang mga bahagi ng aming buhay na hindi namin madalas pagtuunan. Sa mga lugar na tila tahimik ngunit may tensyong hindi namin maipaliwanag, hinihiling namin ang iyong aktibong pagharang. Sa mga pagkakataong hindi namin alam na may panganib, inilalapit namin ang sarili namin sa iyong pagiging makapangyarihang tagapagbantay. Panginoon, inilalagay namin sa ilalim ng iyong pag-iingat ang aming mga responsibilidad at tungkulin. Sa bawat desisyong ginagawa namin araw-araw, malaki man o maliit, hinihiling namin ang presensya mo na siyang nagpapahinto sa anumang espiritual na pag-ataking nagtatangkang humina ang aming kumpiyansa at direksyon. Kung may desisyong naglalaman ng bitag, ilihis mo kami. Kung may pagkakataong puno ng mapanlinlang na motibo, i-reveal mo ito ng malinaw. Kung may taong may layuning sirain ang aming reputasyon o impluensya, ilantad mo ang kanilang mga intensyon bago pa man sila kumilos. Ama, kinikilala namin na ang proteksiyon mo ay hindi lamang ukol sa pag-iwas sa pagkawasak, kundi ukol din sa paghubog ng tamang kaisipan upang may matatag kaming discernment. Kaya ngayon ay hinihiling namin ang proteksiyon sa aming pag-unawa, iyong pagprotekta sa aming interpretasyon, pananaw at paghuhusga. Iyong hadlangan ang anumang maling akala na nagbubunga ng conflict, anumang maling pakiramdam na nagiging dahilan ng alitan at anumang paniwalang lumalayo sa direksyong ibinibigay mo. Gawin mong malinaw sa amin ang totoo, ang tama, at ang iyong nais. Sa ilalim ng proteksyon mo, ang aming kaisipan ay nagiging matalas, mahinahon, at nakapaloob sa iyong kapayapaan. Panginoon, inilalapit namin ngayon sa iyo ang proteksiyon para sa aming puso. Maraming bagay ang gustong pumasok dito, mga sakit na dinadala ng mundo, mga bigat na dulot ng sitwasyon, at mga emosyon na gustong pabagsakin ang aming sigla. Ngunit sa pangalan ni Jesus, tinatakpan namin ito ng iyong makapangyarihang kamay. Sa ilalim ng proteksiyon mo, ang aming puso ay hindi nagiging tampok ng galit, hindi nagiging imbaka ng sama ng loob, hindi nagiging bahay ng pagkapagod. Sa halip, nagiging tahanan ito ng iyong kapayapaan, tahanan ng iyong katiyakan, at tahanan ng iyong pag-ibig na hindi napapahina ng anumang unos. Sa aming espiritual na paglalakbay, Ama, ipinapahayag namin ang proteksiyon mo sa mga hakbang na hindi pa namin tinatahak. Sa mga susunod na buwan, taon, at mga bagong yugto ng aming buhay, hinihiling namin ang pangunguna ng iyong mga anghel upang mauna sa amin at alisin ang anumang patibong. Kung may landas na nais sumalakay sa amin sa anyo ng maling desisyon, tukso o tao, iyong ihihinto ito bago pa man makarating sa aming pintuan. At kung may kailangan kaming lakaran upang maranasan ang iyong panibagong biyaya, bubuksan mo ito sa tamang panahon na may kasamang proteksiyon at pabor. Ama, inilalapit namin ngayon ang proteksiyon para sa aming mga panaginip, layunin at binhi ng pangako na inilagay mo sa aming puso. Kapag may pangako kang ipinapahayag, ang kaaway ay madalas naglalagay ng mga pagod, pagkalito at discouragement upang ito ay hindi mabunga. Ngunit ngayon, O Diyos, hinihiling namin ang banal mong pag-iingat sa bawat pangarap na galing sa iyo. Hindi ito mananakaw, hindi ito mawawasak, hindi ito mababago ng anumang espiritual na pagsalakay. Sa halip, ito ay lalago sa ilalim ng iyong kamay na nagbibigay proteksiyon at paggabay. At kung may pangarap na hindi mo nais para sa amin, ginagawa mong malinaw ito upang hindi kami maligaw. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyong proteksiyon ang mga lugar kung saan kami mahina. Ang aming mga kahinaan ay hindi kapintasan sa iyong harapan, kundi mga lugar kung saan mas lumalakas ang kapangyarihan mo. Kaya Ama,
Hinihiling namin ang iyong pag-iingat sa aming mga emosyonal na sugat, mga alaala at mga bahagi ng buhay naming sensitibo at madaling maapektuhan. Sa bawat bulong ng kaaway na gustong gamitin ang aming kahinaan laban sa amin, tinatakpan mo ito ng iyong presensya. Sa mga alaala na gustong magbalik upang magdulot ng panghihina, binabalot mo ito ng pag-asa. At sa mga bahagi ng aming buhay na hindi namin kayang kontrolin, hinihiling namin na ang proteksyon mo ang siyang kumilos ng lubos. Ama, inilalagay namin ngayon sa iyong pag-iingat ang aming mga hangarin at intensyon. May mga pagkakataong hindi namin namamalayan na ang aming sarili ang nagiging pintuang pinapasukan ng kalaban sa pamamagitan ng duda, pagod at mga maling kaakibat. Kaya ngayon, humihingi kami ng kalinisan ng motibo, kalinisan ng puso, at kalinisan ng pagnanais. Kung may anumang intensyon na hindi mo kalooban, alisin mo ito. Kung may ambisyon na maaaring magdala sa amin sa panganib, ihinto mo ito. At kung may hangarin na binigay mo, protektahan mo ito hanggang sa dulo. O Diyos, idinedeklara namin ang proteksyon mo sa aming pagbangon, pagtulog, paglakad, pag-uwi, at bawat oras na ginugol namin na hindi namin namamalayan na may espiritual na kilusang nangyayari sa paligid. Sa bawat segundo, minuto, at oras ay dumadaloy ang iyong presensya. Sa bawat paghinga namin ay pinananatili mo kaming ligtas mula sa mga planong hindi mo pinapahintulutan. Sa bawat kilos ng aming katawan ay may kasamang pangunguna mo sa mga hakbang na hindi namin nakikita. Sa wakas ng bahaging ito, Ama, inihahayag namin na ang anino mo ang aming proteksyon, ang presensya mo ang aming baluti, at ang kapangyarihan mo ang aming sandigan. Hindi kami maglalakad ng walang lakas sapagkat nasa amin ang proteksyon ng Diyos na buhay. I-comment, ang katapatan ng Diyos ay lagi kong nararanasan. Kung naniniwala ka na, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Ama naming Diyos, habang ipinagpapatuloy namin ang pananalangin ito, hinahayaan namin ang iyong presensya na tuluyang lumukob sa bawat bahagi ng aming pagkatao mula sa antas ng aming kaluluwa hanggang sa pinakamalalim na sulok ng aming espiritu. Sa iyong harapan, tinatanggap namin ang kapangyarihang hindi lamang nagpoprotekta kundi nagtatayo ng panibagong lakas sa loob namin. Hayaan mong ang bawat salitang aming binibigkas ngayon ay maging tabak sa espiritu at pader ng proteksiyon sa aming buhay. Ama, hinihiling namin sa oras na ito ang proteksyon mo sa aming paglalakbay sa mga susunod pang yugto ng buhay. May mga landas na hindi pa namin nalalakaran, may mga hamong hindi pa namin nasusubukan, at may mga laban na hindi pa namin nararanasan. Ngunit bago pa man kami makarating doon, inilalagay na namin sa iyong kamay ang bawat hakbang. Sa tuwing may paparating na hindi namin inaasahan, maging ikaw ang unang hahadlang. Sa tuwing may panganib na hindi namin namamalayan, maging ikaw ang unang maglalagay ng hadlang sa pagitan namin at ng kapahamakan. At sa tuwing may pintong gustong pasukin ng kaaway upang maghasik ng kaguluhan, maging ikaw ang unang magsasara nito nang hindi na muling mabubuksan. Panginoon, inilalapit namin ang bawat relasyon na bubuuin pa sa hinaharap, maging ito man ay pagkakaibigan, pakikipagtrabaho, ministeryo o anumang ugnayan na maaaring magdala ng impluwensiya sa aming buhay. Hinihiling namin ang proteksiyon mo na pumili para sa amin. Kung may taong darating na magdadala ng kapayapaan, buksan mo ang daan. Kung may taong nais magdala ng kalituhan at hindi galing sa iyo, ihinto mo ang kanilang paglapit. Kung may mga koneksyong maaaring maging pintuan ng panganib, putulin mo ito bago pa kami maligaw. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ugnayan, sapagkat ikaw lamang ang nakakakita ng lalim ng puso ng bawat tao. Ama,
Ngayon ay hinihingi namin ang proteksiyon mo sa aming mga panahon ng katahimikan. Sa mga sandaling kami nag-iisa, nagmumuni o tila walang kasama, inilalagay namin ang aming isip sa ilalim ng iyong pagbabantay. Madalas, dumadalaw ang kaaway sa ganitong oras, sa oras ng pag-iisa, pagod o pagbulay. Ngunit ngayon ay idinedeklara namin na ang bawat tahimik na sandali ay magiging lugar ng presensya mo, hindi lugar ng kapahamakan. Ang katahimikan ay hindi magiging pintuan ng takot, kundi espasyo kung saan lalong tumitingkad ang iyong tinig. Panginoon, hinihiling namin ang proteksyon mo sa aming sigla, enerhiya at buhay espiritual. Ang kaaway ay madalas umatake sa lakas ng loob, sa sigla ng puso, sa alab ng pananampalataya, sa apoy ng pananalangin, kaya ngayon ay tinatakpan namin ito ng iyong presensya. Sa bawat ataking naglalayong pahinain kami, idinedeklara namin ang iyong kaloob na katatagan. Sa bawat pagsubok na gustong ibagsak ang aming loob, tinatanggap namin ang dagdag na lakas na nagmumula sa Espiritu Santo. At sa bawat gabi na sinusubukang agawin ang aming kapayapaan, inilalagay namin ang iyong proteksiyon na nagiging una ng aming kaluluwa. Ama, protektahan mo ang aming mga salita. Sa bawat pahayag na binibitawan namin, nais naming maging mas maingat sapagkat alam namin na ang salita ay may kapangyarihang magbukas ng pintuan sa alinmang espiritu banal man o hindi. Kaya ngayon, hiniling namin na ikaw mismo ang magbantay sa aming dila. Kung may salitang hindi mo kalooban, pigilan mo. Kung may pahayag na magbubukas ng pintuan sa kaguluhan, palitan mo. Kung may deklarasyong magpapalakas sa aming kaluluwa, hayaan mong lumabas ito na may kapangyarihan at proteksyon. Ama, inilalapit namin sa iyo ang proteksiyon sa aming katawan. Sa mundong puno ng karamdaman, aksidente at mga pangyayaring hindi inaasahan, idinedeklara namin na ang aming katawan ay templo ng Espiritu Santo at hindi pag-aari ng sinumang puwersa ng kadiliman. Hinihiling namin ang proteksiyon sa aming mga nerves, organs, muscles, bones at dugo. Ipinapahayag namin na ang bawat himaymay ng aming katawan ay natatakpan ng presensya mo. Kung may sakit na gustong pumasok, harangin mo. Kung may kapahamakan na gustong tumama, ilihis mo. Kung may panghihinang gustong umubos ng aming lakas, patawan mo kami ng bagong sigla. Panginoon, patuloy naming hinihingi ang proteksiyon mo sa aming pananalapi. Sa mundo kung saan maraming bitag scams, maling payo, mapanlinlang na oportunidad at bigla ang pagkawala, hinihiling namin na ikaw ang maging tagapag-ingat ng aming mga pagpapala. Kung may transaksyong hindi mo kalooban, huwag mo kaming payagan. Kung may negosyong may masamang intensyon ang pinagmulan, ihinto mo ang aming paglapit dito. At kung may pintuan ng pabor at protektadong pagpapala, buksan mo ito ng may bilis na mula sa langit. Ama, hinihiling namin ang proteksiyon mo sa aming calling. Ang bawat mananampalataya ay may layunin, may misyon, may tungkulin, may direksyong inihanda mo. Ngunit alam namin na ang kaaway ay nais itong pigilin, ibaling o ilihis. Kaya ngayon ay dinideklara namin na walang estratehiya ng kaaway ang makakawasak ng tawag na inilagay mo sa aming buhay. Ang aming lugar sa kaharian mo ay hindi gagalaw sa kaguluhan. Ang aming assignment ay hindi mawawala sa kalituhan. At ang aming espiritual na lakad ay hindi maaapektuhan ng anumang espiritual na paglusob. Panginoon, hinihiling namin ang proteksyon sa oras na magbubukas ka ng bagong pinto sa amin. Sa bawat bagong yugto ay may bagong panganib, ngunit mayroon ding bagong proteksyon. Kaya Ama, bago pa kami makarating sa susunod na antas, hinihiling namin na unahan mo ng iyong presensya.
Linisin mo ang kapaligiran, tahakin mo ang mga lugar na pagdadaanan namin. At sa pagdating namin doon, maging maaliwalas ang hangin ng pabor, proteksiyon at kalooban mo. Sa huling bahagi ng pananalangin na ito, O Diyos, idinedeklara namin ng may buong lakas na kami ay iyong anak at bilang iyong anak, kami ay protektado. Nilalagay namin sa aming espiritu ang deklarasyong ito. Hindi kami maglalakad ng walang takip. Hindi kami haharap sa bukas ng walang kasama. Hindi kami tatalikod sa laban ng walang sandata. Sapagkat ang iyong proteksiyon ay hindi natitinag, hindi napuputol at hindi nauubos. At ngayon, Ama, inaangkin namin ang katotohanan ito. Ang proteksiyon mo ay gumagalaw sa bawat direksyon ng aming buhay. Sa harap namin, sa likod namin, sa gilid namin, sa loob namin at sa paligid namin, ikaw ang aming pader na hindi masisira. Kung ang paglapit natin sa Diyos ngayon ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan, ginhawa o lakas ng loob, paniwalaan mo iyon ay kilos ng Diyos. Ang bawat sandaling may katahimikan sa puso ay tanda na siya ay kumikilos, nagpapagaling at nagbabantay sa iyo kahit sa mga paraan na hindi agad napapansin. Kung naramdaman mo ang kanyang presensya, maaaring may isang taong kilala mo na nangangailangan din ng ganitong panalangin, isang kaibigan, kapamilya o kakilala na tahimik na lumalaban sa sakit, pagod o takot. Sa simpleng pag-share, maaari kang maging daluyan ng paggaling at proteksyon ng Diyos. Minsan, sapat na ang isang paalala upang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Inaanyayahan din kitang mag-iwan ng komento kung may nais kang ipanalangin para sa kagalingan, kapayapaan o pag-iingat ng Diyos. Sa bawat kahilingan, mas nagiging buhay ang isang komunidad na sama-samang lumalapit sa Panginoon. Kung nais mong magpasalamat, maaari mong sambitin mula sa puso, "Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong paggaling at pag-iingat." Kung ang mensaheng ito ay nakatulong, maaari mong i-like, mag-subscribe at i-on ang notifications upang patuloy kang makatanggap ng mga panalangin ng pag-asa. Pagpalain ka ng Panginoon. Nawai madama mo araw-araw ang kanyang paggaling, proteksyon at presensya sapagkat may Diyos na laging kasama mo.